So, last week, sino po nakakaalala ng ating pinag-usapan? Si Ninong ang nagturo at nag-start po tayo ng series na tinatawag nating God's Faithfulness or God's Faithful Promises. Pinag-usapan po natin sa part 1 that God's faithfulness sees you and He wants you to see Him. Nakikita, dahil tapat ang Diyos, tayo ay nakikita niya at gusto niya na makita natin ang kanyang katapatan. Yun po ang part 1. Ang part 2 po, tatawagin nating experiencing God's faithfulness. Paano nga ba natin nararanasan ang katapatan ng Diyos? Pero bago po yun, magdadasal lang ako sandali. Aming Amang Yahweh, dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli niyo kaming tama, nararanasan mo. So, for example, na-experience nyo na, sino na dito ang naka-experience ng ice skating? Ha? Talaga? Kami lang po yun? Nanood. Nanood po kayo pero hindi nyo na-experience ang ice skating, di ba? Sino na dito ang naka-experience manood ng sine sa 3D? Di ba po nakakahilo? Yung may salamin ka, tapos di ba? Yung salamin na isusot mo, parang nahihilo ka dun sa 3D, tapos parang kung talagang lalapain ka ng dinosaur, talagang lalapain ka. Di ba? Sino na dito ang naka-experience mag-swimming sa Laguna na hot spring? Ay, wag naman, tita. Ayoko sanang ma-experience natin mag-swimming sa baha. Ako rin, tita. Ayan. Ayoko, wag tayo sa mga pangit na experience. So, sino na dito ang naka-experience naman na makakain ng lechon? Ay, mamaya po, nabalitaan nyo ba ang isang munting sorpresa? Parang makaka-experience tayo ulit kumain ng lechon. Kasi parang nandyan na. Nagpinaglakad po yung baboy. Siya na bahala maglechon sa sarili niya. So, ngayon po, paano natin masasabi na na-experience na natin ang Diyos? O, di ba? Ang tahimik nyo bigla. Ang dami nyo idea kanina. Ngayon, tatahimik. Ay, may tumatawag po sa cellphone ang kapatid ko, yung asawa ko. Bakit? Pwede ko bang sagutin? Sorry po, tingnan nyo. Cellphone ng kapatid ko, so tumatawag ang asawa ko. Okay. Nag-fail. Ang pinakamahirap, alam nyo ba tong term na, paano ba to? Kurt, ayaw po mag-next. Yan. Alam nyo ba ang term na in-between? The in-between. Pag sinabi mong in-between, ano ibig sabihin ng between? Nasa pagitan. Di ba? So, may mga time na, for example, ikaw ay umalis sa dati mong trabaho at naghahanap ka ng panibago mong trabaho. Nandun ka sa lugar na tinatawag na in-between. Or ito yung time na nagpa-check up ka sa doktor, tapos may na-diagnose sa'yo na kakaiba, tapos inaantay mo yung susunod na follow-up check-up. Nandun ka sa in-between. Or, nandun ka sa nag-exam ka, sinagutan mo yung exam mo, pero wala pang resulta ng exam. Ayun yung tinatawag nating in-between. Or meron tayong bagay na ipinapanalangin na wala pang kasagutan, inaantay pa natin. Yun ang tinatawag na in-between. At yun po ang isa sa hindi komportabling position na mailagay natin ang ating mga sarili. Yung waiting time, yung waiting game, na dito pumapasok ang gutom, ang takot, ang pag-aalinlangan, ang pag-aalala. Di ba nag-worry ka kapag nandun ka? Pag ikaw ay nag-aantay, lalo po hindi ito na lang. Pag meron kang tinext or chinat na isang bagay na napakahalaga, tapos isang minuto na hindi nagre-reply yung chinat mo or hindi man lang sinisin, di ba parang
bakit di niya ako nire-reply? Bakit di niya nakikita yung message ko? Importante. Yun pong in-between na sinasabi ko, yun ang pinakamahirap na posisyon na mapunta tayo. Okay lang kayo, eh? Kasi po nagkakaroon ng problema ang ating internet at saka ang ating tech. Pero okay lang daw sila. So, ang ating pag-uusapan po ngayon ay yung taong galing siya sa Egypt, yung mga taong galing sa Egypt, pero wala pa sa Promised Land. Sino sila? Yung mga Israelites. 'Di ba? Nailabas sila sa Ehipto, tapos nandun sila sa Parang, pero wala pa sila sa Promised Land. Nandun sila sa in-between. Nung pagkakaligtas sa kanila ng Diyos sa Ehipto, pero wala pa sila dun sa pangako ng Diyos na lupaing mararatnan nila. Doon nakita ng mga Israelita, at doon siguro sila napapaisip na, God, andito ka ba talaga? Bakit ang hirap naman dito sa wilderness, sa Parang? So mag-ano lang po tayo, magsa-summarize lang tayo ng onte. Magsa-summarize tayo ng onte. So last week, galing tayo kay Abraham. Si Abraham po, ang unang pinangakuan ng Diyos, siya ang pinakaunang may covenant sa Diyos. Ang sabi ng God kay Abraham ay ano? Pararamihin ko ang inyong lahi gaya ng kasing dami ng bituin sa langit, ng buhangin sa dagat, at, sa gilid ng dagat. May buhangin din naman sa dagat eh. 'Di ba? At, ang pangako ng Diyos ay magiging ama siya ng maraming salinlahi. So, pinangakuan si Abraham ng ganon, tapos 98 years old na sila, 99 years old na sila, wala pa silang anak. 'Di ba? Nalala niyo kwento? So, ang sabi ni Sarah, dahil, sige, may pangako sa atin ng Diyos. Pero ang tagal na nating nag-aantay. Sino na po dito ang pinakamatanda na naririto? Ay, Ate Wilma. Namatingin ako kay Ate Wilma. Si Ate Wilma po ang aming lola sa bahay at ang aming ate sa bahay ay si Ate Claire. Si Ate Wilma ay 68. Oh, may going once? Wala. 68. Ibig sabihin, mas matanda pa si Abraham na nag-aantay ng pangako ng Diyos. So, 99 years old na ako, wala pa akong anak. Ako na lang kaya gumawa ng paraan para matupad ang pangako ng Diyos. Diba? So, ang sabi ni Sarah, sige, ito ang alipin ko. Ang pinag-usapan nga natin last week, hindi ko na isa-isa dahil natapos na ni Ninong Joel. Si Hagar, pinadala ni Sarah ang kanyang alipin. Nagkaanak siya doon, pero sabi ng God, hindi ako dyan, hindi yan yung pangako ko. Sa inyong dalawa ko nangako. So, nagkaroon sila ng anak at ang pangalan ng anak ay si Isaac. Pagdating kay Isaac, nung nanganak siya kay Isaac, nung nagkaroon ng Isaac, anong sabi ng God? Kung mahal mo ako, ialay mo sa akin ang iyong anak. Diba? And then, anong ginawa ni Abraham? No. Hindi Umakyat sila sa bundok at talagang niready niya si Isaac. Sabi ni Isaac, anong ginagawa natin dito kung mag-aalay tayo? Ba't wala tayong dalang lechon? Pero, after nun, natapos ang story ni Isaac, si Isaac nagkaroon ng anak na kambal. Diba? Si Jacob at si Esau. Ang nakareceive ng pangako ng Diyos kay Abraham ay si Jacob. Sa tulong ng kanyang nanay, talagang pinurso nila yung blessing ng God. 'Di ba? Si Jacob ngayon, nagkaroon ng ilang anak? 12 na anak na lalaki. Wala pong sinabi about sa anak na babae. At ang ating bida dyan ay si Joseph. Ano nangyari kay Joseph? Si Joseph ay favorite ni Jacob. So, ang mga kapatid ni Joseph, nainggit. Kasi naman itong si Jacob, gagawan niya ng robe, yung anak niya na pinakamakulay pa ay yung kay Joseph. Di na lang sila nagtigitigisan ng kulay. Diba? Yun ang pinagsimulan eh. Ginawa ni Jacob ang kanyang anak na si Joseph ng makulay na kasuotan. Siguro yung iba black and white lang, tapos yung kanya rainbow. Diba? So bakit naman gagawin? Kaya naman nainggit ang mga kapatid. At anong ginawa nila kay Joseph? Sabi nila, sige, patayin natin si Joseph. Diba, yun po ang original. Hanggang sa nag-step up yung panganay, ang sabi, huwag na natin patayin, pagkaperahan na lang natin. So, binenta nila si Joseph sa mga taga-Egypt, sa mga foreigner. Eventually, si Joseph nadala sa Ehipto. Diba? Si Joseph originally nakulong siya, basta ang haba ng storya. Pero, kaya siya tinatawag na Joseph the Dreamer. Bakit? Dahil mahilig siyang matulog.
Mananaginip ka ba na hindi ka tulog? Di ba? Hindi. Si Joseph po ay mahilig matulog at sa panaginip siya, kinakausap ng Diyos, natuto siyang mag-interpret ng panalangin. Hanggang sa nagkaroon siya ng best friend sa kulungan, yung best friend niya sa kulungan napunta sa serbisyo ng Pharaoh o nung parang hari-harian nila doon. Tapos ngayon, itong si Pharaoh ay nanaginip nang walang nakakaintindi ng panaginip niya. Naalala siya ngayon ng nasusundan niyo po ba yung kwento ko? Pwede naman natin basahin, kaso baka ang haba. Makikinig na lang kayo. Okay. So naalala nung bestie niya, sabi niya, ay, may nakasama po akong best friend sa kulungan, magaling pong mag-interpret ng panaginip. So pinatawag niya si Joseph. Anong sabi ni Joseph? Hindi po ako ang nag-interpret ng panalangin, kundi ang Diyos. So ininterpret ng Diyos sa pamamagitan ni Joseph ang panaginip ng Pharaoh at ang ibig sabihin pala nun ay magkakaroon ng matinding taggutom. Diba? So si Joseph, ang story natin, andito yung mga Israelites, sila Abraham, Isaac, Jacob, nandito. Si Joseph nalayo. Andun siya sa kabilang bansa. Diba? So si Joseph, dahil magkaroon ng mga taggutom, natulungan niya itong bansa na to na umangat. Dahil nalaman nila ibig sabihin ng panaginip na kapag ready sila. Ngayon, nung nagkaroon po ng taggutom, humingi ng tulong ang mga ibang bansa dito sa Ehipto kasi sila lang yung nakapag-ready sa pamamagitan ni Joseph. Umabot sa mga kamag-anak ni Joseph dahil nagtaggutom na sila. Diba? Alam niyo, familiar kayo dun sa kwento. Itong mga kapatid ni Joseph, pumunta sa Ehipto. At doon sila nakapagtaguyod. Dumami hanggang sa nagkaroon ng maraming salin lahi. Tapos, ayaw na pong mag-next ng aking slide. Ayan, napunta sila sa Ehipto, dumami po doon ang mga Israelites, at libo-libong taon, hindi ko sure kung libo-libo o daang-daang taon ang nakalipas. Nakalimutan na po ng lahat feedback. Dito ko. Okay. Nakalimutan na po, kilala niyo pa ba ang lola ng lola niyo? Hindi na, di ba? Ganun po yung nangyari kay Joseph. Nakalimutan na po siya ng lahat. Nakalimutan ng mga taga-Ehipto na technically, ang nagligtas sa kanila sa matinding kahirapan ay isang Israelita. Ang nangyari kasi doon, nag-migrate yung mga Israelites, pumunta kay Joseph, pero maraming taon ang nakalipas, nakalimutan nila na ang dahilan kung bakit number 1 sila sa world economy nung panahon na yon ay dahil sa isang Israelita. So after many years, ang mga Israelites, alam niyo kung ano nangyari? Naging dumami at naging silang mga alipin ng mga Ehipto. So nabaligtad. Diba? Sa halip na dapat nire-rewardan yung mga Israelita, pinahirapan. Itong mga Israelita, ito yung pinangakuan ng Diyos. Diba? Sa kanila nangako ang Diyos from Abraham to Isaac to Jacob, ngayon na kay Joseph. Ngayon, naalala ng Diyos ang kanilang pangako at nung time na pinapapatay ng pinaka-leader nila, ang Pharaoh, patayin niyo ang lahat ng ipapanganak na batang lalaki, na panganay. Hindi lang ito panganay, lahat ng batang lalaki, papatayin. Yes, tsaka yung mga susunod pa, tita. Patayin ninyo dahil masyado nang marami ang mga Israelita. Nasasakop na tayo ng mga Israelita. Basically, ganun. Hanggang sa si Moses, nadaanan na rin natin ilang beses ang story ni Moses na napunta sa basket, inanod sa ilog, naligtas ng prinsesa, at sinweldohan ang nanay para alagaan ng anak. Mag-a-apply na po ako sa ganong klase ng trabaho. Si Moses po ang tinawag ng Diyos upang iligtas ang mga Israelita sa pagkakaalipin nila sa Ehipto. Dahil bilang mga anak ng Diyos, pag sinabing anak, gusto mo ba bilang magulang makita na naghihirap ang anak mo? Hindi. How much more ang Diyos? So tingin niyo kung gaano ka bigat sa Diyos na makita niyang inaalipin ang kanyang mga anak. Diba? So niligtas sila ng Diyos sa pamamagitan ni Moses. Ano nangyari? Ilang beses po silang nag-usap ng Pharaoh na paalisin nyo ang mga Israelita. 10 beses po nagkaroon ng mga, ano yung Tagalog ng plagues? Salot sa bansang Ehipto. Hanggang sa pinakalas na pinatay ang mga, parang kapalit. Diba? Pinatay ang mga anak ng mga Ehipto. Tapos, one of the greatest miracles sa Bible, nung hinabol sila ng Pharaoh, sayang, hindi ko na-link Pwede ko pa ba ihabol? Teka lang po, panoorin niyo po ito. Sandali Yes! May nakuha po kasing vlog
Nung panahon pala ni Moses. Charot. Pero hindi, panoorin nyo. Wait lang. Isasend ko kay Jay para may ano tayo. Sandali lang po. Ano eh? Ay, okay. Si Jay na raw po. May intermission tuloy si Gami. Sandali lang po. Ayan! O, diba may Guys, vlog me si and Aaron Moses. just got inside the palace. We're about to ask Pharaoh to let our people go. Guys, me and Aaron just got inside the palace. Si We're Moses about at to si ask Aaron. Pharaoh to let our people go. No idea how this is going to go, but wish us luck. Okay, we just left the meeting. We asked, he laughed, said no one's going anywhere. Anyway, the fight goes on. Pharaoh, if you're watching this, this is your last chance. Let the people go, or it's gonna rain, hail, frogs, whatever. Hashtag let my people go. He let us go, then changed his mind. Now he's sending soldiers. We're literally running to the sea right now. We just got here, sea in front, army behind, no way out, everyone's freaking out. Let's see what God tells us to do. Guys, the sea literally opened up. I'll explain later, we're walking through now. And no, this path isn't on Google Maps. Didn't film the parting, was busy holding the staff. But yeah, it worked. The sea split. I'm exhausted. All right, guys, we made it. Seal's behind us, Pharaoh's not. Don't forget to like, comment, and maybe bring sandals next Ayan time ang we vlog walk. ni Moses. Nakatawid po sila doon sa sea, yun ang ending. Tapos, nung nakatawid na lang safe ang mga Israelita, bumalik na po sa pagiging dagat, yung dagat. O, diba nagustuhan niyo ba ang vlog ni Moses? Nag-subscribe na. Yan ang nagagawa ng AI. AI pa more. Anyway, so ayan na nga po, nandiyan na tayo. Diyan natin ngayon sasalubungin ang buhay ng mga taga-Israelita. Isipin nyo, no, isa kayo dun sa mga Israelitang naranasan yung tumawid sa dagat na nakita nyo naman kanila kung paano nag-split yung dagat sa gitna. How amazing is that? Diba? Paanong kasing grabe ng ay nako, wala lang. Parang walang words. Kasi isa po talaga to sa sa mga paborito kong miracles sa Bible. Parang imaginein mo, kung tatanungin nga ako, kung nasa Bible time ka, saan mo gustong part? Parang gusto ko rin sumama sa pagtawid dun sa dagat. So ngayon po, ang pupuntahan natin ay sa Exodus. Ang ending natin ay nakalaya ang mga Israelita. Tapos, namatay ang mga humabol sa kanila dun sa dagat na pula. After po nila, syempre nagpapuri sila kay Ama. After ilang days, ang nangyari, after nung sa napanood natin, di ba okay na raw sila, they're safe, nakatawid na at wala na yung mga Pharaoh. Pagdating po ng Exodus chapter 15, ako na lang po magbabasa nito. Exodus 15, chapter 15, verse... Asan ako? 15 verse 22. So, pinagayak ni Moses ang mga Israelita at umalis sila sa dagat na pula patungo sa ilang ng Shur. 3 araw silang naglalakbay, ngunit wala pa silang nakikitang tubig. Alam na natin itong mga nangyayari sa Israelita nito. Verse 23. Sa wakas, dumating sila sa batis ng Mara, ngunit hindi nila mainom ang tubig nito dahil mapait, kaya tinawag nila itong batis na mapait. Verse 24. Nagreklamo kay Moses ang mga Israelita. Sabi nila, ano kayo nang iinumin natin? Dahil dito, humingi ng tulong si Moses kay Yahweh, tinuro naman sa kanyang isang putol na kahoy, kinuha ito ni Moses at inihagis sa tubig. So parang after 3 days daw nilang naglakbay galing dun sa dagat. Ay hindi, wala pa ako dyan. Sino yung nun pala? Sorry, iba po ito, wala pa tayo dito. Okay, so after 3 days nilang makatawid galing sa dagat na pula, reklamo ang mga people. Sabi nila, anong iinumin natin? Uhaw na ako. Totoo naman, 3 days ka nga namang walang tubig, hindi ka ba magre-reklamo? Di ba? Pero ang Diyos na nagligtas sa kanila, kita-kita niya kung paano kinontrol ng Diyos yung tubig na tinawiran nila. Ano yan? Sino po yung naka-on ng Baka mag-feedback tayo. Eto na po. Ay. Kanino po yung Ay, kay Tita Merce. Okay lang, Tita Mercy. Ha? Hindi raw ako marinig ni Tita Mercy.
Okay na ba? Okay, sige. So, kahit pa, ito pa lang yung unang reklamo ng Israelites. Tandaan po niyo, 3 days after pa lang ito ng pagkakatawid nila sa dagat. Ilang taon nga silang nagstay dun sa parang 40 years. Basahin natin nga ng sabay-sabay. Mabuti pa sana, pinatay na lang kami ni Yahweh sa Ehipto. Ay, ang taray ng reklamo nila, di ba? Ni Yahweh sa Ehipto. Dito sa parang gutom na gutom kami. Kahapon uhaw kami, ngayon gutom kami. Pero po alam nyo, sa parang, ang dalawang points ang gusto kong i-discuss ngayon. Ang pagpunta ng Egyptians, ng Israelites sa parang, ang sinasabi is, God's faithfulness ay daily. Ang katapatan ng Diyos ay araw-araw. Parang gusto niyang sabihin na, I am here with you today, just as I was yesterday. Nandito ako kasama niyo ngayon, kagaya ng kasama ninyo ako kahapon. Yan ang gitan nito ay susubukin ko. Ito ang utos niya tungkol dyan. Ito yung sinabi ni Yahweh. Ano ang rule? Paaraw-araw niya raw pauulanin, di ba? Pero ang rule is, bawat isa ay kukuha ng kailangan niya at ng mga kasama niya sa tolda. Kalahating salop, bawat isang tao. Namulot nga ang mga Israelita. May comment dito. May kumuha ng marami at may kumuha ng konti. Napakamasusunurin talaga ng tao ng panahon pa lang. Ngunit nang takali nila ang kanilang nakuha, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis at ang kumuha ng kaunti ay hindi naman nagkulang. Sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. Hindi ba isang miracle yun? Hindi ba na-experience nila ang kapangyarihan ng Diyos noon? Kahit na tinesting nila na, sige, sabi sa amin ay, kalahating salop, lalagpasan ko lang ng konti. Pero hindi. Naranasan nila ang kapangyarihan at katapatan ng Diyos dahil ang kumuha ng sobra ay hindi lumabis at ang kumuha ng konti ay hindi nagkulang. Sino makakagawa nun? Wala po mga Sharon patita. Bawal lang Sharon. So, nung time na to, na kanilang nag-request nga sila sa Diyos, ang mana, ito yung ang tawag dun sa tinapay na pinapadala ng Diyos. At ang ibig sabihin ng mana ay ano ito? Kasing liit lang daw siya ng butil ng, napakaliit niya lang, di ba? So ang tawag sa kanya ay mana, once a day, kailangan nilang lumabas, every day, para kumuha ng mana. Habang sila ay nandun sa ilang. Hindi po ito isang beses lang na miracle. Ito ay hanggat sila ay naglalakbay sa wilderness, kasama nila ang Diyos. Sinasabi ng Diyos na kasama niyo ako ngayon, kaya na kasama niyo kahapon. Kinabukasan ulit, kasama niyo ako ngayon. Kasi ang paggising nila, nandun agad yung mana eh. Diba? Hindi ba yun ang patunay na kasama nila ang Diyos? Dahil hindi sila nauubusan ng mana? Alam niyo po, kung nare-realize natin na hindi natin nakokontrol ang kinabukasan, magiging humble talaga tayo sa Diyos eh. Ganun na yung nangyayari sa Israelites noon. Inisip ko nga, may mga panahon talaga na tayo ay hina-humble down din ng Diyos. Diba? Kasi may mga panahon na parang,
Hindi na natin alam kung ano meron talaga bukas. Madalas kasi tayo, gusto natin, alam natin kung ano yung mangyayari bukas. Imagine ninyo kung kayo ay kasama dyan sa mga Israelita na yan, hindi nyo alam talaga kung ano mangyayari bukas. Wala kayong ibang aasahan kung paano kayo kakain. Hindi kayo makakapagbaon, di ba, tita? Aasaantiin nyo lang yung mana na galing sa Diyos. Kung hindi natin alam ang bukas, tayo ay matututong maging mapagpakumbaba sa Diyos. At kung makikita natin kung ilang beses nag-provide ang Diyos sa dami ng kinabukasan na yon, hindi ba parang mabubuksan yung mata natin sa katapatan ng Diyos? Dahil araw-araw talaga nga may provision ang God. Araw-araw, dumating talaga yung mana. Diba? Ang Diyos binigay ang talagang kailangan nila ng mga Israelitang to. Hindi dahil, originally, ang nirereklamo nila? Sa Ehipto ay nakakakain sila ng karne. Diba? Pero hindi yun ang binigay ng Diyos. Bakit? Baka Exodus pa lang, high blood na yung mga tao. Binigay niya ang talagang kailangan ng Diyos, ay ng tao, hindi ang gusto nila. Pinagbigyan niya, pinaulanan nila ng pugo di ba? Nung bago dumating yung mana, nagpaulan ang Diyos ng karne, ang pugo. Pero isipin niyo naman, kung kayo ba, manok, kami nila Ate Wilma, parang paunahan na lang daw kaming lumipad. Kasi lagi kaming manok. Di ba? Pero ang mana, kailangan ng mga Israelites. Ang tawag guys, ano ito? Ano nga ba ang, ano nga ba ang ilang grams ng protein, ng ilang ilang carbohydrates, ilang sugar? Alam ng Diyos yun. Kinompute niya ang kailangan ng tao niya para makadating sila sa promised land, para maayos ang kanilang diet. You go sleep, it's okay. Minsan din iniisip natin na hindi tapat ang Diyos dahil hindi niya binibigay yung request natin. Di ba? Ang request ko isang batang hindi makulit habang nagtuturo. Pero ang binibigay ng Diyos ay yung kailangan natin, hindi yung gusto natin. Hindi nakabase ang katapatan ng Diyos sa kung ano ang gusto ng tao. Ha? Siya na lang po sa sermonan ko. Makinig na lang po kayo sa sermonan namin mag-ina. Papa, parang yung anak mo hinahanap ko. Ang tanong dyan, naniniwala ba tayong mas alam natin ang kailangan natin o mas alam ng Diyos ang kailangan natin? Actually, hindi Ang tanong dyan, naniniwala ba tayong mas alam ng Diyos kung ano ang gusto natin? Yes. Kailangan given na tita Pero yung gusto natin, tingin nyo, sino mas nakakakilala sa atin? Sarili natin o ang Diyos? Ako sa totoo lang, alam ko mas kilala ko ng Diyos Dahil ako, ang dali kong mabago ng isip. Pag makasama ko yung si Gamalia, ang dali kong mabago ng isip. Pero mas kilala ng Diyos ako kaysa sa kilala ko yung sarili ko. Kaya mas magtitiwala ako sa Kanya na alam niya kung ano ang kailangan ko at on top of that, kung ano yung gusto ko. Diba? So doon pa lang isa proof na talagang faithful ang ating Diyos. Hanggang ngayon, napapatunayan natin ang nakasulat sa Lamentations na God's mercies are new every morning. Kailan hindi sumikat ang araw? Kahit ang lakas ng bagyo. Pag hindi sumikat ang araw, talagang pitch dark sa labas. Pero hindi, laging may araw. Hindi man lang natin nakikita ang sinag niya. Pero the fact na may liwanag, it means nandun ang araw. Tama, mali? Di ba? Ito pong mana na to, hindi lang to tinapay. Kung hindi, ito ang dependence ng Israelita sa Diyos na kasama nila, sa Diyos na nagligtas sa kanila sa Ehipto. Ang pangalawang punto na gusto kong i-share sa atin ay God's faithfulness teaches trust. Dahil kung napatunayan nila na ang sinabi ng Diyos na I am here with you today just as I was tomorrow, magtitiwala ka sa Kanya na He will be there tomorrow too. Tama? So kung ang Diyos, ilang araw man, lumipas ang isang linggo, laging may mana, nagtitiwala ka na dahil sunod-sunod na dumating yung mana. Pagdating po ng Exodus chapter 19, tingnan natin kung ano ang ginawa ng mga Israelita. Chapter 16, verse 19. Sinabi sa kanila ni Moses, huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Di ba? Malinaw? Ngunit, ito na naman, ang ilan sa kanila ay hindi nakinig kay Moses. Kinabukasan, ano nangyari? Inuod at bumaho ang itinira nila, kaya nagalit sa kanila si Moses.
kahit ako na naman siguro si Moses. Kung ako nga si Moses, papakain ko pa sa kanilang mga inuod. Hindi, joke lang. Joke lang. Mula noon, tuwing umaga, namumulat na lang sila ng kanilang kakailanganin. Pag init ng araw, ito ay natutunan. Yes, buti na lang hindi ako si Moses. Joke lang dito. Hindi ko lang papakain yung uod. Nararanasan natin yung titang alam saan? Sa talong. Di ba minsan may tao yung talong. Pag tinortan, di mo alam kung may tao pa yung talong. So, ito pong mana, ito ay isang test sa mga Israelita. Kung talaga nga bang magtitiwala sila sa katapatan ng Diyos. Di ba? Kaso apparently, may mga ilan sa kanila na napakatigas ng ulo. Sa totoo lang po, alam nyo, tinitraining talaga ng God ang Israelites eh. Training talaga to sa kanila na talaga ba magtitiwala kayo sa akin. Kasi pagdating nila ng promised land, ito ilang araw pa lang ang nakakalipas ha, simula nang nakatawid sa dagat. Marami-rami pa pong commandments ang sasabihin ng Diyos. Ito po yung pinakasimple. Wala pa tayo sa 10 commandments. Diba? So kung yung pinakasimpleng commandment niya na kumuha kayo ng sapat lang sa inyo ay hindi nyo masunod, paano natin aasahan na yung 10 commandments ay gagawin ng Israelites? So tinitraining niya yung mga anak niya. Alam niyo po kung ako nga yung mag-iisip, sabi ko nga, parang naggawa na ng Diyos hatiin yung yung dagat. Yung tubig sa dagat pala, hindi pala yung dagat. Posible niya rin gawin na yung after ng dagat, promised land na automatic. Di ba? Parang posibleng lumindol na lang, tapos umikot yung earth, para hindi na sila maglalakbay ng 40 years pa sa wilderness. I mean, si Yahweh ang pinag-uusapan natin, walang imposible sa Diyos. Posible niyang gawin na, for example, habang tumatawid yung mga Israelites, ito po imagination ko lang ha, i-share ko lang to sa inyo. Habang tumatawid sila sa dagat, lumindol ng malakas, umikot yung earth para pagtawid dun sa dagat, yun na yung Canaan. Diba, technically, pwedeng gawin yun ng God. Kasi siya ang Diyos. Pero hindi. Kailangan ng Israelites ng training ground. Kailangan nilang matutunan na magtiwala sa Diyos araw-araw. Na huwag silang mag-hoard. Alam niyo po yung hoard? Yung mga panic buying. Kumbaga sa term natin ngayon, wala magpa-panic buying. Kung hindi, at hindi sila magtitiwala sa sarili nila, kung hindi doon sa Diyos na nagbibigay at nagpapaulan ng mana araw-araw. Each day po para sa mga Israelita na to is an opportunity to trust God again. Pero hindi ko alam kung gaano katagal nagpasaway ang mga Israelita na to. Diba? Ang trust, it grows one day at a time. Hindi yan automatic. Hindi porket itinawid. Kung meron na tayong pagkakatiwalaan talaga na automatic, Diyos na yun eh. Pero ang Israelita, tignan nyo naman kung gaano sila hindi nagtiwala kay Yahweh. Kasi kumukuha sila ng madami. Ibig sabihin, hindi sila nagtitiwala sa Diyos. After nilang ma-witness yung pagkakatawid nila dun sa dagat, hindi pa rin sila nagtiwala sa Diyos. Nakakahiya, no? Grabe sila. Bakit sila ganun? Di ba? Parang kung ikaw ang nandun, paano ka hindi magtitiwala sa Diyos? Makikita mo sa paligid mo, nandun yung mga shark at hindi nakakalagpas sa'yo kasi may wall ng tubig. Tas kung yung mga shark na malalaki na yun, hindi ka nalapa, iningatan sila ng Diyos. Alam niyo, aquarium, di ba sa aquarium, dahil ayun yung tubig, nakikita niyo yung mga isdang umiikot. Ganun yung nakita nila ng live, in person, at walang glass. Tapos 3 days after, Ama, nauuhaw kami. Sana pinatay mo na lang kami. Ha? Talaga ba? After nung mga nangyari na yun? Totoo ka ba? Ngayon, alam niyo po kung ano ang problema. This teaches that God is their daily sustenance. Ang God ang nagsusustain sa kanila. Sa Diyos sila nakaasa sa kanilang buhay habang sila ay nasa ilang. At talagang kakailanganin nila ang Diyos every single day na sila ay naglalakbay sa ilang. Ang trust, ito ay lumalaki whenever parang nadadagdagan ang tiwala kung ikaw ay may na-experience para magtiwala. Pero again, hindi pa ba sapat yung na-experience nila para magtiwala agad sila sa Diyos? Alam niyo po, after ng wilderness nila, after ng mana, ng mga miracles, ano pang nangyari sa mga Israelites? Hindi ko sure kung nalagay ko yun. Ayan, ang nangyari pa after nila sa wilderness, nireject nila ang God, nagrebel sila against God, at kaya ang nangyari ay napunta sila sa exile. So after nun, syempre, Diyos ang nangako. Ito po, pahapyaw lang to kasi sa mga susunod tong series eh. Nakapasok sila sa promised land.
Di ba? Siyempre, nangako ang Diyos eh. Pero after nila pumasok dyan, pumasok sa promised land, anong mga nangyari sa kanila? Ayoko na namin kausapin kasi natakot kami kay Moses, padalhan mo na lang kami ng judge, padalhan mo na lang kami ng hari, padalhan mo na lang kami ng propeta. At pag hindi nila gusto ang sinasabi ng judge, ng hari, ng propeta, anong ginagawa nila? Bumubuo sila ng gintong toro para yun ang sasambahin nila. Ito po ang mga taong niligtas ng Diyos sa Ehipto. Pag hindi naaayon sa kagustuhan nila ang sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, anong gagawin nila? Akala ipunin natin yung mga ginto nyo, tutunawin ko at gagawin kong gintong toro, kasi itong toro hindi nagsasalita. Tayo ang magdidikta sa toro na to. Diba? Ganyan ang nangyari sa Israelita. Pero ano nangyari? Hindi po doon natapos. Dahil dumating si David. Pagdating ni David, next session po ito, nangako ulit ang Diyos sa kanyang mga anak. After ni David, many years after, ano ang huling pangako ng Diyos? Si Jesus Christ. Hanggang ngayon, anong sabi ko kanina? Kadiri yung mga Israelita, anong klaseng tao yung mga yan? Hindi tayo nalalayo sa kanila. Nakakadiri din talaga tayo. Bakit? Kailan tayo hindi ginising ng Diyos? At ang unang lalabas sa bibig natin sa umaga, pag naunahan tayo ng cellphone at chat, at ang unang chat na bumungad sa atin ay yung boss natin, anong unang lalabas sa bibig natin? Diyos ko naman, tumbos ko na to eh. Oh, di ba? Hindi tayo naiiba sa mga Israelita. Na-experience natin ang Diyos, kakagising lang natin. It's like meron tayong sariling mana kasi ang mana natin ay buhay natin. Ginising tayo ng Diyos. Ang mana na meron tayong ay ang buhay na galing sa Diyos. Tapos, makarinig ka ng, hindi ka lang magising ng okay. Parang gumising ka lang na medyo masakit yung ulo mo. Ano ang unang lalabas sa bibig mo? Ang sakit ng ulo ko. O, di ba? Hindi tayo naiiba sa Israelita. At sa isang araw, magbilang kaya tayo ng magkaroon tayo ng logbook kung ilang beses tayo nagreklamo. Ilang beses na nga po ako nagre-reklamo ngayon sa anak ko, napaka-cute eh. Kasi po, tulog niya po kasi ng 11, hindi siya nakatulog. Kung tayo po ay magigising na may inaalala sa buhay, kailan nga ba tayo hindi nagising kailan nga ba tayo nagising ng walang inaalala? Sana all. Turuan niyo nga po ako. Okay. So, confirm. Gigising tayo na tayo ay may inaalala. Anong una natin gagawin? Hawakan yung cellphone? Or mananalangin sa Diyos na salamat po sa panibagong araw? Kung nararamdaman natin na tayo ay may kulang sa atin, empty, or may hinahanap tayo sa sarili natin, anong una natin gagawin? Manonood ng TikTok, ng YouTube, ng Netflix? Or magbubukas ng Biblia. Kailan natin binuksan ang Biblia sa panahong may hinahanap tayo? Never. Minsan si ChatGPT na nga lang eh. Pero alam niyo si ChatGPT talagang helpful yun siya. Pag may hinanap ka, di ba tita? Kung hindi natin alam ang kasagutan sa ating mga panalangin, gagayahin natin si Sarah? Hahanap tayo ng Hagar para tayo na lang yung magsasolve ng problema natin? Ay, oo, ganyan tayo madalas. Alam nyo, natatawa lang talaga tayo sa mga Israelita. Pero try talaga nating mapunta doon sa kalagayan nila. Sabi ko nga sa inyo, yung unang reklamo nila is uhaw ng 3 araw. Naranasan nyo na ba mauhaw ng 3 araw? Hindi pa. So bakit natin ngayon pinagtatawanan ng Israelita? Sila nagtiis ng 3 araw na walang tubig. Tayo, ilang oras pa lang na walang tubig, reklamo tayo. Di ba mas masahol tayo sa mga Israelita? Sila, 40 years silang nagtyaga dun sa mana na yun lang pagkain nila. Wala silang skyflakes, wala silang tinapay. Tapos talaga nagre-reklamo sila kasi gusto nila ng karne. Adobo. Mag-init ka ng adobo ng 2 araw, pangatlong araw gusto mo pang kainin. Mandidiri ka na, di ba? So mas masahol tayo sa Israelita. Kasi sila 40 years silang nagtiis sa mana eh. Di ba? Ano pang nire-reklamo natin? Init. Nung panahon nila, tingin nyo may aircon? Wala. Masakit na sapatos kasi bago yung sapatos ko. Pag bago yung sapatos, masakit, di ba? So, nung panahon ng Israelita, wala silang sapatos. Naglakad sila sa ilang ng, ewan ko kung may sandals po sila nung time. Kasi ang alam kong sandals nung medyo New Testament na eh. Nung time ng Exodus, hindi ko alam talaga kung meron ng sandals. Siguro dahon, hindi ko alam. Search natin sa ChatGPT. Pakisearch mo. Tapos ngayon, yung sapatos nating bago, pag madumihan, kasi kulay puti, ano na sasabihin natin? Grabe ka naman, ang dumi-dumi na ng sapatos ko. Di ba?
Hindi ba kadiri tayo? Mas kadiri tayo kaysa sa mga Israelita. Talagang pag marirealize mo to, mahahumble ka rin sa sarili mo eh. Kasi sila, yung reklamo nila valid. Di ba, tita? Tayo, ang reklamo natin, parang hindi ganito yung adobong gusto ko naluto. Ha? Si Ate Wilma, alam ko na yung gusto niyang adobo. Gusto niya may sabaw. Kaso po yung asawa ko ayaw ng may sabaw. Saan ako lalagay? Di ba? So, good news po. Kahit tayo ay mas masahol sa Israelita, ang katapatan ng Diyos ay araw-araw pa rin nating nararanasan. Dahil ang katapatan ng Diyos ay eternal. Hindi ito nakadepende sa kung gaano tayo kasahol, sa kung gaano tayo kabait, kung gaano tayo kalinis, at kung gaano tayo ka-perfect kasi walang perfect. Si Jesus Christ lang ang perfect. Ang katapatan ng Diyos ay nakadepende sa Kanya dahil siya ay Diyos ng katapatan. Ang kabutihan niya ay nakadepende sa Kanya. Bakit? Dahil siya ay Diyos na mabuti. Sa kabila po ng lahat ng reklamo natin, sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan natin, sa kabila ng lahat ng napakasimpleng problema natin. Mag-isip po kayo ng isa yung problema ngayon na sobrang simple, na parang gusto mo na lang batukan ngayon yung sarili mo sa lahat ng nare-realize natin. Ay, dami agad pumasok sa isip ko. Aray ko, babatukan ko na lang po yung sarili ko. Sa kabila po ng lahat ng yan, God's faithfulness is daily and it teaches you to trust Him. So punta po tayo sa Deuteronomy chapter 8. So ito yung bilin ni Moses kasi medyo malapit na siyang madeds dito dahil nga ang tagal talaga nilang nagbiyahe. Nanatili sa ilang. Deuteronomy chapter 8 verse 2. Alalahanin ninyo, sabi ni Moses sa mga Israelita, kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin niyo siya. Tinuruan niya kayong magpakumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkaing hindi niyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni Yahweh. Sa loob ng 40 taon, tingnan niyo po ito. Hindi nasira ang inyong kasuotan at hindi na maga ang inyong paa sa kakalakal. 40 years! Sino dito ang walang maisusuot dapat ngayon? Sino dito ang kahapon pa lang ay tita mo, sa Ate Wilma. Si Ate Wilma na naman naalala ko. Sabi niya kasi kaninang umaga, di na lang po ako sasama kasi wala po akong isusuot. Ate, sa loob ng 40 taon, hindi nasira ang kasuotan nila. Hindi na maga ang kanilang mga paa sa kakalakad. Ngayon po, konting kain lang ng tilapia, ng galunggong, ng munggo. Medyo namamaga-maga na yung pa. Itanim ninyo sa inyong isipan na kayo'y dinidisiplina ni Yahweh na inyong Diyos, gaya ng pagdidisiplina ng isang ama sa kanyang anak. So hanggat matigas po ang ating ulo, applicable sa ating itong mga sinasabi ni Moses, alalahanin natin kung paano tayo iningatan ng Diyos sa akin sa loob ng 32 years. Kita Sally, ilang taon na po kayo? Alalahanin niyo kung gaano kayo iningatan ni Yahweh sa loob ng 62 years. Ng 68 years, Tito Eugene, po? 58 years. Ganyan na tayo katagal iniingatan ng Diyos. So kahit for today, for the rest of today, kung kaya niyo pong i-extend hanggang bukas, huwag muna tayo magreklamo. Di ba? Dahil ang ating Diyos ay tapat. At lagi nating nararanasan ang Diyos. We experience God on top of our complaints, on top of our worries, on top of our doubts. At hindi natin mararecognize yun na na-experience natin ang Diyos kung uunahan natin ng reklamo. Di ba? Pag nauna ang reklamo sa ating isip, makakalimutan natin na kasama natin ang Diyos. Sa akin ko po talaga sinasabi ito. Sa sarili ko po talaga. When all we have is today, God becomes more real. Diba? Kung itong araw lang ang meron tayo, mas nagiging totoo yung Diyos. Tama? Kasi kung ito na yung last day natin, ano na lang gagawin natin? Talagang aasa na lang tayo sa Diyos. Yes, tita. Exactly. So, lagi nating taningan yung buhay natin. Taningan natin na itong araw na lang na ito yung last day on earth ko. Kasi hindi natin alam kung magigising tayo bukas eh. Di ba? So, to the Israelites, the wilderness humbled them. Kasi wala sila talagang maaasahan kundi ang Diyos. To the Israelites, the wilderness is a test. Di ba? Kung susunod talaga sila sa Diyos at ano ang laman ng puso nila. At
the wilderness is a learning path for them para malaman nila na ang ay buhay. Ngayon, ang buhay natin ngayon, ito po ang sarili nating wilderness. Itong araw na to ang sarili nating wilderness. And it should humble us. Dahil wala tayong magagawa sa sarili natin. Itong buhay natin, it should test us. Kung talagang ano nga ba naman ang puso natin? Susunod ba tayo sa Diyos? Pakikinggan ba natin siya? O tayo at tayo lang ang magsasalita sa Diyos? Kasi dinidiktahan natin ng Diyos, di ba? God, tulungan mo ko. God, samahan mo ko. Hindi ba dapat, God, samahan kita. God, tulungan kita. Di ba dapat ganun? At itong buhay natin bilang wilderness, this should teach us. It should teach us that God's word is life and is alive. Hanggang ngayon, hindi po natapos doon sa kwento ng Israelita ang miracles ng God. At saka po ito huwag tayo maghahanap ng miracle ng Diyos sa mga malalaking bagay lang. Lagi nating hanapin yan sa maliliit. Si Gabi, kabisado niya na pong miracle ng batang yan eh. Pero hanapin natin ang miracle ng God sa mga maliliit na bagay. Di ba? Nakarating tayo dito na ambunan ba tayo? May tumulo, yung suot ba natin nabasa? Hindi ba miracle ng God yun? Na nakarating tayo dito kahit umuulan, tapos yung damit natin dahil sa payong na hindi nasira, wow, salamat sa van. Di ba? Dahil sa Grab. Tita Steph, paano kayo nagpunta? O, nabasa ka ba, tita? Oh, di ba miracle yan? Asan pa natin makikita ang mga little miracle ng God? Kung kung medyo kumain kayo ng medyo bawal sa inyo at hindi na magayong paa nyo, di ba miracle ng God yun? Di ba? Ano pa? Saan natin makikita yung mga very tiny miracles ng God sa buhay natin? Sa kapwa natin. Sa kung gaano kasarap pakinggan na umawit tayo ng sama-sama sa Diyos. Sa kahit naputol yung string ng gitara ni Victor, nakatugtog ng maayos yung gitara. Isn't that a miracle na hindi sabog yung tono na ng gitarang piniplay? Di ba? When we stop depending on tomorrow, we lean closer to God today. So tigilan natin ang kakaisip natin sa future. Di ba? Kayo po medyo hindi natin alam, baka mas konti yung future nyo kaysa sa mga mas nakakabata sa inyo. Huwag nyo na pong isipin ang future ng mga anak ninyo. Malaki na po kami. Bawasan nyo na po. Para yung puting buhok nyo medyo ma-preserve, maging black pa rin siya. Ang Diyos, hindi niya gustong makita. Kasi last week, ang pinag-usapan natin is, gusto ng Diyos na makita natin ang kanyang katapatan. Hindi lang yun ang gusto ng Diyos. Gusto niyang malasahan natin to. Di ba? Ma-experience natin, maranasan natin ang kanyang katapatan. Malasap, ang ganda po ng word na yun, Nina. Malasap natin ang kanyang katapatan. Ngayon po, let's pay attention to our manna moments. Tawagin natin itong manna moments. Ang araw-araw na kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Mag-pay attention tayo dyan. Huwag natin hanapin sa something na malaki, Lagi ko ito naririnig kay J.E. Sinasabi niya na si Mama may ipagmamalaki kasi si ate malaking miracle. Tapos si ate meron ng mapagmamalaki kasi si Gami. Pero hanapin po natin ito sa mga maliliit. Yung mismong paggising mo sa umaga, kabisado nyo na yan, na paggising natin sa umaga ay miracle from God. Pero hindi po natin yun lagi na-acknowledge. Di ba? Dahil ang unang hahawakan natin paggising ay ay cellphone. Tanggal ang miracle. Distraction agad. Di ba? Ay, buti po. Gayahin si Tita Sally. Dapat. Yes. Labada daw agad. O, di ba? Di ba? Pero hindi po. Sabi nyo nga Ninang, lasapin ninyo yung kabutihan ng Diyos, yung katapatan niya sa araw-araw ng buhay mo. Paano ka makaka-survive? Paano mo matatapos tong araw na to kung hindi ka niya iingatan hanggang sa pag-uwi mo? Ilang aksidente ang meron sa daan. Nakita niyo po yung sunog sa tondo kagabi? Si Arjen lang po nagpakita sa akin, parang every minute, naging grabe yung alarm niya. Hanggang sa umabot na sa parang pinakakataas-taasang ng apoy. Sobrang laki po ng sunog. Hindi ba miracle na hindi nasunog yung bahay natin kagabi? Matatanggap lang na, hindi, ang problema sa atin kasi ganito Nagiging miracle lang siya pag yung kapitbahay natin nasusunog tas hindi nasunog yung bahay natin. Gets? Pero kung nasa Tondo, tas taga Fairview ka, hindi miracle. Pero miracle po yun. Na ngayong araw, hindi nasunog yung bahay mo. Na ngayong araw, hindi kayo binaha. Huwag tayong mag-antay ng
point ng time na konti na lang, tapos babahain ka na. Hindi po doon. Sa 365 days, 364 days kayong hindi binaha. Hindi ba miracle yun? 365 days na hindi nasunog yung bahay mo. Doon po natin ma-recognize ang katapatan ng Diyos. Doon natin ma-experience yun. So, ngayon po, kapag the more na kinokolekta natin yung tiny miracles natin na yan, masasabi natin na, God, you are enough, and I believe in you. At doon natin masastart, mas ma-experience ang God. Doon natin masastart na maranasan ang kanyang kapangyarihan. So, ito po ang encouragement ko, hindi ko alam kung nailagay ko. Amen, next pa ba? Wala na, no? Ang encouragement ko po sa ating lahat, total, lagi naman tayong may cellphone. Usually, ina-encourage ko kayo magsulat eh. Kasi parang tapos na tayo doon kasi cellphone na po ang hawak ng lahat. So lahat naman, ayan, perfect yan tita. Notes, meron kayong notes sa cellphone? Alam niyo yung notes page? So, ngayon po, ang encouragement ko, this coming week, bago kayo matulog, or hindi, wag pala bago matulog. Ito kasi ginagawa ko eh. Bago ako matulog, nililista ko yung mga something na nagpapasalamat ako sa Diyos. Pero wag ganun. This week, every time na may mararanasan kayong miracle, sulat nyo sa notes. Lista nyo lang. Yan, di ba? Lista nyo lang din pagdating ng Sunday, bago po tayo mag-praise and worship next Sunday, basahin nyo po yung notes app nyo. Tapos tignan nyo kung gaano ka-faithful ang God buong week. Listan nyo lang kasi paggabi po, alam nyo madalas nakakalimutan mo yung ibang nangyayari sa buong araw eh. So, hindi naman, alam nyo po, ang average daw na, hindi ko na-save yung research ko. Teka lang. Diyan lang kayo. Meron ba akong internet? Okay, so an average adult checks their phone about 58 times a day. An average daw So average daw, 58 times mo chine-check ang cellphone mo a day. 58 ang average. Average lang po ito. And people spend an average of 5 hours and 16 minutes on their phone. Actually, meron pong sa mga cellphone nyo, meron niyang tracker kung gaano mo siya kadalas ginagamit. So, kung 58 times mo siyang pinipick up, every pick up mo, maglista ka sa notes app mo ng something na nangyaring naranasan mo ang katapatan ng Diyos. Simple lang. Hindi ka na hindi ka na kumain ka ng isda. Di ba, miracle yun? Or, hindi ka kumakain ng maanghang, so nakita mo yung sili, inalis mo yung sili. Miracle yun. Yung mga simpleng ganun po. And then, basahin nyo siya. Bago tayo mag-start ng 10 a.m. next week, basahin niyo siya. Tapos tignan natin kung gaano mapapalitan yung praise and worship natin next week. Yun po ang encouragement ko sa atin. Gamitin niyo yung notes app niyo. Sayang naman yung mga notes app niyo sa phone. Baka mamaya may magbukas dyan ng notes app, tapos may pa yan, may update pang kailangan kasi hindi binubuksan yung notes app. So, gamitin po natin yung notes app. Kayong mga youth, gamitin natin yan. Tapos next week, sharing tayo sa youth natin ng mga simpleng, pinaka-pasimplihan. Pinaka-simple. Okay? So aming Amang Yahweh, maraming salamat po sa inyong katapatan na araw-araw po naming nararanasan. Tunay nga Ama na kayo lang po ang Diyos na aming mapapagkatiwalaan, kayo lang ang Diyos na aming maaasahan. Dahil kayo lamang po ang Diyos na totoo, kayo lang ang Diyos na buhay, kayo lang ang Diyos na nag-iisa. At hindi po kayo nagbabago simula pa lamang po ng una. Kayo po ay tapat sa inyong mga pangako. Ama, ang inyong salita ay buhay at yan lamang po ang dapat naming asahan sa aming buhay. Kaya tulungan nyo kami, Ama, na lagi kami mag-slow down, lagi kaming mag-pause para po malasap namin ang inyong katapatan sa aming buhay. Po namin ang inyong pagmamahal sa amin. Maraming salamat aming Amang Yahweh. Mahal na mahal po namin kayo at salamat po na una nyo kaming minahal. In the name of Jesus Christ, Amen. Okay, wala yung nanay ko, walang mag-a-announce. So, lahat po dito ay lumapit at magpipicture. 1, 2, 3. Joke lang. Ang bilis. Bagsak ang batuts. Thank you. Yes, lapit po at tayo ay magpipicture.
Okay, ready na A. Ready? Oh, 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Okay, God bless everyone.